Hi, magandang araw. Pag-usapan natin tong unblock box ng MVAV. Ako si Jerry ng JG Craft Tones. Gumagawa ako ng custom-made effects, pedals, and accessories para sa inyong gitara, bass, at iba pang musical instruments. At bago ako magsimula sa video na to, magpapasalamat muna ako kay Sir Jerome ng Aerosmith TV dahil pinahiram niya ako ng device na to para ma-explore at ma-experience ko rin. So sa video na to, ipapaliwanag natin kung ano ang black box. Ano ang dapat nyong i-expect kung sakaling hindi pa kayo nakakasubok nito. Pati na rin mga recommendations. So simulan na natin. So ano nga ba ang unblock box ng MVAV? Ito ay digital effects processor. Low cost lang siya, nasa 3,000 to 5,000 meron ka na nito. Tapos sa loob ng black box, meron siyang basic effects, kagaya ng noise gate, compressor, boost. Tapos yung modulations niya, kagaya ng chorus, flanger, phaser, tremolo, vibrato, univibe, at auto filter. Meron din siyang delay at reverb, parehas na galing sa elemental at mini universe ng NVAV din. At ang pinaka-modern feature at pinaka-edge ng unblock box ay yung impulse response loading capability niya at unprofile loading capability niya. Tapos bonus na rin yung USB audio connection niya. Ibig sabihin, pwede kayo mag-connect sa mga smartphones ninyo kagaya ng Android or iPhones. Tapos pwede kayo mag-record doon through USB connection. Pwede nyo ring isaksak ito sa mga computers ninyo at pwede nyo nang gamitin na audio interface. Diba? Galing nun. Bagong-bago. Tapos battery powered din pala siya. So meron siyang battery sa loob at pwede nyong i-charge through USB connection din. Meron din siyang headphone out para sa silent practicing. At ang pinakahuling feature na meron ang unblock box ay ang Bluetooth connection niya. So sa Bluetooth connection, pwede kayong mag-connect ng music player kagaya ng phones ninyo. Tapos gamitin yun sa pagpa-practice through headphone connection or kahit nasa pagtugtog nyo sa mga gig ninyo. So alam nyo na kung ano yung unlock box, mga kaya niyang gawin. Ano naman ang kailangan nyong i-expect at i-consider kung bibili na kayo nito kung sakaling hindi pa kayo nakatesting? Una nyong dapat i-consider at number 1 recommendation ko ay pagsabay sa pagbili ng chocolate midi. So bakit nga ba? Yung chocolate midi ng MVAV, pwede nyong i-connect through Bluetooth. So anong purpose nun? Pwede nyo kasing i-expand yung foot switch ng unblock box gamit yung chocolate midi. Kung napapansin nyo kasi dadalawa lang to. So kung tumutugtog kayo, busy na yung dalawa ninyong kamay, medyo hassle kung sakaling maglilipat kayo or mag-switch on or off ng mga effects sa loob ng isang preset. So sa chocolate midi, pwede nyong i-program yon para maging extension ng dalawang foot switch na yan. Pangalawang dapat nyong i-consider ay hindi talaga ito amp modeler. Wala itong amp modeling capability, wala itong drive, overdrive, distortion, fuzz, or preamps. So ang meron ito ay profiles. Profiles ng amplifier, ng mga drives na pwede nyong makuha sa internet or pwede nyo na rin gawin ng kayo lang gamit ang audio interface at computer. Pero parehas lang naman yun, di ba? Parehas lang ng pinoproduce na tunog. Well, may pagkakaiba kasi yung modeling at profiling. So ipapaliwanag ko. Summary na lang kasi medyo mahabang paliwanagan yun. Gagamit tayo ng Minerva Crunch Drive ng JG Craft Tones for example. So ang effects modeling kasi ay ang pagkopya o paggawa ng digital copy ng isang actual device. For example, sa Minerva Crunch Drive, makokopya ng isang modeler ang tone, ang dynamic response, pati na rin ang response na bawat control, mula minimum hanggang maximum. Habang sa profiling naman,
ang makakapture lang ng isang profiler ay yung tone at dynamic response ng isang device sa current setting niya. For example, itong Minerva Crunch drive, nasa 12 o'clock lahat at nasa center ang toggle switches. Kung ano ang mapoprovide nitong tone at dynamic response, yun lang ang makokopya ng isang profiler. Hindi niya automatic na makokopya kung sakaling ang tone ay nasa minimum at lalong hindi rin niya makokopya kung ang tone ay nasa maximum. Ang makokopya lang ng profiler ay yung tone sa ganyang settings. So yun ang pagkakaiba ng modeler at profiler. Pangatlong kailangan nyo i-consider kung sakaling bibili na kayo ng MVAB and black box. Ito ay low cost lang. Nasa 3,000 lang or not more than 5,000 pesos, meron na kayo nito. Tapos meron pa siyang modern features kagaya ng unprofile loading at impulse response loading capabilities. Dapat i-consider nyo na rin na meron itong ilang downsides. So, ano nga ba yung mga downsides ng unblock box? Unang-una, yung foot switch nito, ang response niya ay nasa release, hindi sa press. So, majority ng effects pedal na nagamit nating mga musicians ay merong response sa foot switch kapag ka pinindot. So, kung first time mo maka-encounter ng gantong effects pedal, medyo nakakalito na ang response ay nasa release. Pero, syempre, merong workaround sa problema na yan at mamaya ay ipapaliwanag ko kung ano yung mga yun. Pangalawang problema sa unblock box ay yung switching lag niya. Ito kasing unblock box may dalawang klase ng switching lag or dalawang level. Una ay kung sakaling ang preset ay hindi loaded ng impulse response. Sa ganitong preset, mas mabilis lang ang switching lag. Oo nga pala, ano nga ba yung switching lag na tinatawag? Yung switching lag ng unblock box ay yung pagkaputol ng tunog kapag ka lumipat ka ng preset o kaya nag-turn on or off ka ng isang effect sa loob ng isang preset. So, yung pangalawang level ng switching lag ng unblock box ay nangyayari sa mga presets na merong impulse response. So sa mga preset na yon, nadodoble yung switching lag, yung tagal ng switching lag. Tapos meron pang auto swelling na nangyayari. Ang ibig kong sabihin sa auto swelling ay mula sa pagkawala ng tunog tapos unti-unting magkakaroon ng tunog. Hindi yung mabilis na babalik yung tunog. So medyo nakakalito yon. At nakakailang kapag tumutugtog ka tapos nangyayari yon. Sa katagalan naman, makakasanayan mo rin. Pero syempre, mas maganda sana kung wala yon. Kagaya ng sabi ko, meron namang recommendations, workarounds para hindi na natin mapansin yung mga problema na yan. At yung pangatlong imperfection ng unblock box ay yung tinatawag kong trail cutting. So, ibig sabihin nun, nawawala yung trails ng mga effects na kagaya ng delay at reverb. At nangyayari yon sa module operation screen or stomp mode nitong unblock box. So ano nga bang ibig ko sabihin doon? So sa preset na to, meron delay at reverb. Tapos meron ding amp profile, meron akong IR at meron din akong boost dito. So sa preset na to, kung sakaling iti-turn on o off ko yung boost, ang mangyayari ay mapuputol din yung trails nitong delay at reverb. So, medyo hassle yon kung ang plano mo sa preset na yon ay kung sakaling magpapatay ko ng boost ay may iwan na trails ng delay o reverb. So, ipaparinig ko sa inyo yung ibig kong sabihin. Okay, i-demonstrate ko yung problema sa stomp mode kung saan kapag ka nagpatay ako ng kahit alin sa mga effects maliban sa delay o reverb na nagiiwan ng trail, mapuputol din yung trail. So, i-demonstrate ko yung problema sa stomp mode kung saan kapag nagpatay ako ng kahit anong effects maliban sa delay o reverb, mapuputol din yung trail ng delay at reverb na
Hindi dapat ganun kasi ibang effects yung pinatay ko. So ito na. Yan, naririnig nyo yung bawat trail. Yun, naputol yung trail. Yun, naririnig nyo na napuputol yung trail kahit na ang pinatay ko ay yung boost effects. Pre, hindi naman tayo puro negative lang. Magbibigay tayo ng ilang recommendations para hindi natin mapansin yung mga downsides ng unblock box. So, unang recommendations ko ay yung galing kay Sir Jam Bumanlag. Isa sa recommendations niya ay yung paggamit ng chocolate midi. Yun din yung dahilan kaya nasabi ko kanina na i-consider nyo na bumili na rin ng chocolate midi. Kasi maliban sa expansion siya ng foot switch, ay pwede nyong i-program yun para ang response ng bawat foot switch ay nangyayari sa pag-press, hindi sa pag-release. So, yun ang unang recommendation. Pangalawa ay yung paggamit daw ng delay at reverb na may settings na mabilis lang yung trail. So, ang purpose nun ay para matakpan yung switching lag. So, kung sakaling naglipat kayo ng preset or nag-turn on or off kayo ng isang effect sa loob ng isang preset, so matatakpan nung trails ng delay at reverb yung pagkaputol ng tunog. So, para pa rin kayo may tunog. Hindi nyo mapapansin na naputulan kayo ng tunog. Sa akin naman, ang recommendation ko ay ang paggamit ng iba pang effects pedal kasama ng MVAV and Black Box. So, bakit ko na i-recommend yun? Sa paraan na yon ay may iwasan yung maglipat-lipat ng preset or mag-turn on and off ng effects sa loob ng isang preset. Instead, gagamit kayo ng ibang effects para pandagdag sa effects na meron ang black box. Nang sa ganon, mid-song, habang tumutugtog kayo ng isang kanta, hindi kayo magkakaroon ng lagging problem o kaya yung problema nyo sa pagkalito sa foot switch response. Okay, masyado nang mahaba yung video. Kailangan na nating tapusin. Maraming salamat ulit kay Sir Jerome ng Aerosmith TV sa pagpapahiram sa akin ng MVAB and Black Box. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kayong magdalawang isip na pindutin ang like button. Kung gusto nyo pang makarinig ng honest review para sa ibang product, i-comment nyo lang sa comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng iba pang honest review para sa ibang product, i-comment nyo lang sa comment section kung anong klaseng product yon at susubukan nating bilhin para magawan natin ang honest review. Huwag din kayong magdalawang isip na i-share sa mga kakilala nyo na interested sa ganitong klase ng review. Kung interested naman kayo sa mga custom-made effects pedals and accessories, punta lang kayo sa Facebook page ng JG Craft Tones. Di ko na alam kung paano tatapusin ang video na to kaya bigla na lang ako